Isang magandang araw sa atin lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa Your Everyday Economist Alvin Ang YouTube channel. Hayaan niyo po akong batiin kayo ng isang maligayang Pasko at isang mapayapa at isang mapagpaasang bagong taon para sa ating lahat. At ngayon po, I will be discussing a special topic dahil ngayon po ay Pasko. Kaya ito pag-uusapan natin ay ang Pasko at ang ekonomiya. Kasi marami po tayong nakikita na obserbahan na kapag Pasko ay kakaiba talaga ang pagkilos ng ekonomiya. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. At ito ngayon ang bibigyan natin ng pansin sa mga susunod na mga pag-uusapan nating slides. Makikita po natin sa mga susunod na slides na ang paglago ng ekonomiya ay kakaiba, lalo na sa tinatawag na fourth quarter o yung huling quarter ng taon. Makikita nyo po dito po sa slide na to kung saan nakikita ang tinatawag na Christmas Seasonal Pool. No? Ito po ay ang buong ekonomiya ng Pilipinas by quarter mula 2000 first quarter hanggang last quarter ng 2019. Hindi ko po sinama dito yung mga quarters nitong taon na ito. Subalit makikita naman po nyo na obviously malaki po ang nagagawang hila nung green na portion. Yan po yung fourth quarter ng bawat taon. Siya po yung kumbaga ay kick, no? Sipa ng ekonomiya sa huling quarter ng taon. At saan nanggagaling itong paglakas sa huling quarter ng bawat taon? No? Sa lumipas sa 20 taon, makikita ninyo tuwing last quarter ay talagang mas malakas ang hila ng ekonomiya. Makikita po natin dito sa slide na ito kung saan nanggagaling yung paglago ng ekonomiya natin usually in the fourth quarter. At ito po ay manggagaling sa tinatawag nating consumption. No? Ang Pilipinas po ay isang consumption-driven economy. Sa totoo lang po, 70% po ng consumption ng ekonomiya natin, ng ating GDP, ng pinakalakas ng ekonomiya natin, ay gagaling po sa konsumo ng mga tao. No? Hindi po yan katakataka dahil yan nga po ang nakikita natin. No? Yan po, kung mapapansin ninyo, yung hila niyan nung magmula nung 2011 ay mas matingkad every fourth quarter. No? Nakikita nyo na yung green ay mas mataas ng higit doon sa mga blue. So every quarter talagang napakalaki ng nagagawa ng Christmas season sa ating ekonomiya. Bakit nga po ba ito nangyayari? Ito po ay may sa kadahilanan ng apat na dahilan. Unang-una, lahat ng bonus sa 13-month pay halos ay nabubuo towards the last quarter of the year. Doon ho ibinibigay. Pangalawa, dahil nga po Pasko at tradisyon po natin, dyan din po tumataas yung mga padala ng ating mga OFWs from abroad at dumadami yung mga ipon din siguro at yung mga pasalubong o na dinadala nila pabalik dito at kasama din diyan yung naipon nila na panregalo sa kanilang mga mahal sa buhay. And of course, those of us who are working dito po na sa loob ng Pilipinas, ito po ay panahon ng pagbibigay ng regalo. Sa kaiba't ibang paraan ang talagang massive po ang pagbibigay ng regalo. Pagkain man yan, damit, bagay na ating ibinibigay sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga katrabaho. At dahil din po dyan, itong fourth quarter, talagang grabe po ang mga parties na napupuntahan natin. No? Siguro po kung wala pong pandemic, napaka-busy po natin. Patuloy at pagdami pa ang party na ating attendan. Maging pagkatapos na nga ng Pasko, may parties pa eh. At nag-uumpisa na nga tayo dito sa Philippines ng September pa lang, meron na po tayong mga economic activity pertaining to Christmas. Ganun na po katagal. Ano kaya ang gastusin ng isang tao tuwing Pasko? Naisip po ba natin yon? Maganda po itong makikita nating datos na nakalap ko mula sa iba't ibang research organization, yung isa sa WeForum, yung isa sa Finder. Makikita po natin na yung America, yung average American spent about roughly 1,950 to 1,000 US dollars for Christmas alone. No? For every American. And
siguro ni-round ko na lang yung mga 45,000 pesos bawat isa sa kanila on the average. At kung ito total isusuma, they will spend about 1 trillion US dollars for Christmas shopping and parties and all Christmas activities. No? Considering na hindi sila kasing haba natin mag-celebrate, napakalaking pera niyan. No, tayo naman mga Pilipino, of course, we are not as rich as the Americans, pero ganun pa yan. We spend a lot. On the average, 17,000 po ang nagagastos ng mga Pilipino for Christmas. Meaning kasama na dyan, regalo, Noche Buena, parties, at iba't iba pa. No? At kung isusuma yan, that's about 300 billion pesos ang nagagastos natin every year, no? So tumataas pa rin 'yan, no? So yan yung average estimate last year. Now, ang tanong, ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya, kaya bang hilahin nitong mga nangyayaring economic situation natin? Kaya bang hilahin ito ng ating tradition of Christmas? Kaya ba niyang hilahin paakyat at tayo ay lumago instead na mag-contract? Kasi nakita natin paliit ng paliit yung ekonomiya natin the last 3 quarters dahil sa pandemic and lockdown. Ito kayang fourth quarter ay umakyat na kasi napansin natin marami na pong lumalabas, marami na po ang namimili, marami po ang very active po, no? So yun po ang tanong, mahila kaya niyang ang ekonomiya natin ngayon. Meron po akong papakita sa inyong datos, galing po to sa finder.com, kung saan gumawa sila ng survey. Nakikita nila na actually itong Pasko nga na to ay kakaiba sapagkat maraming ang tao ay naapektuhan ng pag-lockdown ng economy, maraming negosyo ang humina o nagsara, at kalakip niyan, maraming tao din ang nawalan ng trabaho. Kaya makikita natin, ang sagot ng mga tao ay magka-cut sila ng Christmas spending. No? Unang tinanong sila, how much less will you spend this Christmas? Gaano ba kalaki ibabawas mo sa iyong Christmas spending? No? So, sa overall, na-estimate ng mga 52% ng mga tao ay magbabawas ng kanilang Christmas spending. No? Medyo may more than half magbabawas. Ang tanong, gaano kalaki yung ibabawas? No? So yung first group dyan, about 15 to 20%, ang kanilang ibabawas daw ay 15% ng kanilang budget sa Pasko. No, yung isang group naman, ang 5% doon, ang ibabawas nila ay 20%, no, sa kanilang Christmas expenditures. Yung isang grupo naman, 9% sila, ang sabi nila ibabawas nila ay 50%. At medyo malaki-laki rin, 13% ang sinasabi na mas higit pa sa 50% ang ibabawas nila. No, medyo may kalakihan po 'yon na pagbawas, ano? At kung titingnan natin by segment of the population, yung ating mga boomers, no, yung mga senior workers natin, no, hindi pa to mga may senior citizen pero may mga nagwo-work na senior in management position, 62% siguro sa kanila sabi ay hindi magbabawas sila ng kanilang Christmas spending. At yung mga Generation X, no, sila naman yung aged 45 to 54, 59% of them says they will cut down on Christmas spending. At maging yung mga millennials, 56% magbabawas. Ano magiging epekto niyan sa buong ekonomiya natin? On the average, yung 17,000 mo na yan, malamang bumabayang ng 5,000. So mga 12 na lang ang average spending this year. At kung yan roughly ay 30%, mababawasan ng mga 95 billion yung ating economic activity. No, napansin naman po natin yan, nakita natin na kung titignan natin yung mga taong pumupunta sa malls, very late na sila nagpunta, no? Siguro mga 1 week before Christmas, tsaka lang medyo nag-pick up. Pero all throughout, medyo subdued talaga dahil nga parang hindi tayo sanay na wala na nga rolling, konti lang ang lumalabas at higit sa lahat siguro kung meron mang bonus, i-prioritize na yung pangangailangan ng pamilya at para sa pamilya. So ito po ang naging epekto sa atin, no, yung pagbagal ng ekonomiya natin maging sa fourth quarter, medyo may kabagalan. Ngunit pumipick up pero hindi kasing bilis. Tingnan natin ang resulta ng tinatawag na Lazada 12-12 sale, no, nung
December 12, no? Maganda po yung report ng Lazada. Nakita natin tong kanilang report. Sabi nila, first hour nung sale, December 12, midnight to 1 a.m., 1.2 million customers online. Wah, marami yata yun, ano? Pangalawa, na-observe nila na yung mga nag-online noong 12-12 last year at nung 12-12 this year, nag-double. Ibig sabihin, ang dami talagang dumagsa. Pagkatapos, yung kanilang ginamit na payment method ay yung Lazada wallet. That means pinondohan nila yon. At nag-increase yun 4 times. Meaning, mga tao don't want to have a physical contact with cash. Ano? At ano ba yung mga pinamili nila? Sinasabi dito, ang pinamili, number 1 item, top seller, is shoes and clothes. No? Medyo nagulat ako dito kasi in-expect ko na bihira naman lumalabas ang mga tao. Ba't kaya shoes and clothes? But logical din kasi malamang dahil nga yan ay hindi masyadong ginagastusan sa panahon na to, baka bumaba ang price niyan, so maraming stock, kaya bumababa, maraming nakabili. No, nag-change sa wardrobe ang mga tao kahit na hindi pa kailangan talaga kung tutuusin. So, kung tutuusin, ang nangyari, lumipat po yung mga tao from physical shopping and gift giving to online gift giving. Isa po sa naging observation natin itong last week bago magpasko ay ang difficulty ng tinatawag ng pag-book ng mga couriers, no? Sapagkat halos lahat nga ng regalo ay pinadadala. So napakahirap pong mag-booking ng mga movers, no? Yan po ang realidad. At saka dahil kakaunti po ang public vehicles, ang mga tao ay nagda-drive ng kanilang sasakyan, no? Kaya ma-traffic din. So in a way, nakita natin na meron namang economic activity na lumipat, no? Logistics ang naging key element dito, right? Now, ano ba ang magiging suma nito para sa ating lahat, no? Para sa akin, ang tingin ko, yung ginawa ng pandemya sa Pasko is kino-correct niya yung Pasko. Alam niyo po, these are 4 economic impact of Christmas that are negative, no, to people. Okay? Unang-una, unwanted gifts, no? Sino po sa inyo, sa makalipas na Pasko, you have received gifts na you don't like, you don't need, no? Kasi ang nangyayari, we just need to give gifts, no? Parang naoobliga lang tayo or bibigay tayo, hindi naman natin alam kung yun talaga ang gusto, di ba? So, dahil kasi gift giving time, bigay ng gift. So, unwanted gifts, no? Wala po tayong concrete data sa Philippines, pero meron akong data ng mga Amerikano, 62% sa kanila, ayaw nila yung natatanggap na ng regalo. Mga Europeans naman, 15% sabi nila unhappy sila. So, unwanted gifts. Ano kaya nangyayari sa unwanted gifts? Hindi po ba? Isipin nyo na lang. Iyan po ay nagkaklag sa ating bahay, sa mga bagay na hindi natin kailangan, at malamang yan ang nagiging white elephant sa mga Christmas parties or pinamimigay rin. Hindi po ba? Hindi naman po siguro natin kaila na naka-receive po tayo ng mga gifts na naibigay na ng ibang tao sa iba. Hindi po ba? Oo, minsan mahahalata mo. Hindi po ba? And then, yung Christmas has that unusual pressure to create spending more than what you really want to do or yun na budget mo. Sabi nga, 40% daw ng mga tao, they feel pressure to spend more during Christmas. Kahit ang na-budget lang, let's say, ay 20,000 for everything, kailangan mag-spend more pa. So, yun po yung nagiging implication ng Christmas, no? Meron din po siyang ganung impact. No? Ang masakit pa dyan, marami po mga Pilipino, even if there's no actual data, I sense and I can see that many people go to debt for Christmas, no? Nangungutang para papasko. Hindi siguro ganun kalaki, kasing laki ng mga Americans at ng Europeans, but this is a reality. Yung credit card debt during the fourth quarter also peaks, no? At meron isang bagay na mas mahalaga sa lahat kung isusuma natin. After Christmas, ang mga tao wala ng pera. 'Di ba?
At saka kung wala ng pera, di babagsak na yung demand. Hindi na kasing dami before. So usually, January, talagang humihina po yung economy. Di ba? Dahil unang-una, walang orders. No? Yung orders, inubos mo na eh. At saka maraming hindi na ibenta excess, ibebenta mo, puro sale pa mangyayari kahit January pa. 'Di ba? So ang nangyayari na under capacitate yung economy after Christmas na meron kang capacity pero hindi mo naman kailangan. So, ganun ba 'yon? Kailangan ba mga factories natin ay ready lang kung Pasko? Kung di Pasko, tambay lang sila. No? Kaya meron ding seasonal employment. I was once, when I was a college student, ako po ay seasonal worker sa isang fast food chain. No? After Christmas, kami po ay all na lay off. Tapos na eh. Wala nang demand. No? Yun po. No? So, what has happened is that we are correcting this. No? What has happened with the pandemic is kinokorek itong mga bagay na ito para maging accurate naman tayo, no? And overall pa diyan, no, sa unwanted gifts, it could lead to environmental waste. No, ang late pa naman magkolekta minsan yung ating mga waste collection after Christmas na delay, di ba? Nakikita po natin na necessary ba tong lahat ng ito? I'd like to give that as a question to you. Dahil ang Pasko ay is not necessarily just a season, but it has deeper spiritual meaning than its economic meaning. No? Kasi para kanino nga ba ang Pasko? Christmas is the birthday of Jesus. And kung tutuusin, kaya nga Christ is the center of Christmas. Nagkataon na para maging secular activity na siya, kung ano-ano na po ang naipasok natin na iba-ibang activity, pero related pa rin doon sa gift giving. Pero the core essence is that birthday po yan ng ating Panginoon. And since the birthday of Jesus Christ, what is more fitting is to think about ano ba ang pwede kong gift na maibigay kay Jesus rather than thinking of what I will get this Christmas and what I will give to these people. Afterthought, madalas ang papel ng Lord dito eh, kasi panghuli na siya naaalala, tapos na yung Pasko. Ano bang sinabi ng Panginoon na kanya hinihingi sa Pasko? Meron po siyang sinabi sa Micah 6:8, yung kanyang preferred Christmas gift. Sabi doon, He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. So I would like to end with that. And sana po pag muni-munihan natin, let's think about it, that Christmas is really about Jesus and His birthday. And He has already expressed to us what kind of gift He wants to receive. And it's basically our life that we will offer it to Him. And when you do that, kapag ibinigay po natin ang ating buhay sa Panginoon, lalo na sa Pasko, makikita po natin na araw-araw nga po ay magiging Pasko lagi. So with that, I'd like to greet you all again a very Merry Christmas and a prosperous 2021. Again, this is your Everyday Economist, Alvin Ang, at tandaan po natin, enjoy God first, then you will enjoy everything He has given you. God bless.